Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, betrayal of public trust, isa sa basihan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara inendorso sa Kamara. Border surveillance laban sa Nipah virus ipinatutupad na sa bansa. Taas presyo sa LPG ipinatupad ngayong buwan. Anti-EPA law nais paigtingin ang probisyon. Focus crime bumaba. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating paunang balita, sufficient inform. Ito ang idineklara ng House Committee on Justice sa ikalawang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan 35 ang pabor sa mosyon habang 9 ang hindi pabor at 1 ang nag-abstain. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Reni Luisco, ang inendorso nilang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay nakabatay sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. Nabanggit din sa reklamo ang 3 pangunahing issue, ang umano'y institutionalization ng sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula, ang pag-abuso sa unprogrammed appropriations at ang alegasyong direktang nagpasok sa maanumalyang flood control projects sa pambansang budget. Nanindigan naman si Ko na may sapat na batayan ang reklamo upang umusad sa formal na pagdinig at iginiit na tungkulin ng Kongreso na dinggin ang alegasyon alinsunod sa konstitusyon. Kaugnay nito, sinabi naman ni spokesperson Yusek Claire Castro na dapat irespeto ang proseso. Ayon kay Castro, dati pa man ay sinabi na ng Pangulo na wala siyang ginawa na labag sa batas. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Samantala, matapos ang 1 taong paghihintay at kamakailang pagdeklarang unconstitutional ng Supreme Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, muli itong ihinain ng mga progresibong grupo ngayong taon. Tunghayan ang detalye mula kay Jade Buhoy. Kaya po mga kasama, nakafile ngayon sa 2 pinaka-corrupt top leader ng bansa ang impeachment kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Dalawang magkahiwalay na impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong ikalawang araw ng Pebrero, ilang araw matapos pagtibayin ng Supreme Court nang may finality na unconstitutional ang mga naunang articles of impeachment laban sa kanya. Inihain ang unang impeachment complaint ng mga grupong inendorso ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni na dating mambabatas Franz Castro at Nery Colmenares bilang mga complainant. Ayon kay bagong alyansang Makabayan Secretary General Renato Reyes, ang reklamo ay inihain sa Office of the House Secretary General at nakabatay sa alegasyong betrayal of public trust kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Samantala, inihain naman ang ikalawang impeachment complaint ng grupong Tindig Pilipinas na inendorso ang ikalawang reklamo ni na ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Sa kanilang reklamo, iginiit ng ikalawang grupo na may sapat na batayan ang mga alegasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery at betrayal of public trust laban sa Vice President.
Sa pahayag naman ng kampo ni BP Sara, sinabi ni Michael Powa, bahagi ng defense team ng bise, na hindi na ikinagugulat ng panig nila ang paghahain ng bagong impeachment complaint. Ayon pa kay Powa, binigyan din ng Korte Suprema na ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal na nangangailangan ng ebidensya at pagsunod sa due process at hindi maaaring ibatay lamang sa aligasyon o opinyon ng publiko. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang mga articles of impeachment ay tumutukoy sa umano'y gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang 2023. Dagdag pa ni Tino, 125 million pesos mula sa naturang pondo ang umano'y nagasto sa loob lamang ng 11 araw noong 2022, kung saan 73 million pesos ang dinisallow ng Commission on Audit dahil sa kakulangan ng dokumentasyon at hindi pagsunod sa mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sa parehong araw ay nagprotesta rin ang mga makabayang grupo para manawagan sa pagsugpo ng korupsyon maging sa pagpapatalsik sa pwesto ng dalawang pinakamataas na pinuno sa bansa. Impeach! Impeach! Impeach Marcos now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, bagamat wala pang banta ng Nipah virus ayon sa Department of Health, ipinatupad na ang border surveillance at screening protocol sa bansa. May nakatalaga ng umanong Bureau of Quarantine o BOQ substation sa lahat ng daungan at daanan sa buong bansa, kung saan nakaposisyon ang infrared thermal scanners at 2 BOQ nurse sa bawat arrival concourse. Agad din umanong tutunog ang scanners sakaling may taong dumaan ng may higit 37.5 degrees Celsius na temperatura at may mga spotter ding itinalaga upang manual na bantayan ang mga pasaherong may sugat o pantal. Bukod pa rito, mandatory rin na punan ang health declaration checklist sa e-travel app bago makapasok sa bansa. Paalala ng DOH sa publiko, kahit wala pang banta ng Nipah virus sa Pilipinas, ugaliing maghugas ng kamay at malinis na paghahanda ng pagkain, lalo na sa karne. Simula nitong unang araw ng Pebrero, nagkaroon na ng taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Ipapatupad ng LPG firm na Petron ang karagdagang piso't 50 sentimo sa kada kilo ng LPG, habang sa Solein, piso't 55 naman ang itataas kada kilo. Matatandaang nagpatupad din ng taas presyo nitong Enero, bunsod ng pagsunod ng mga LPG firm sa International LPG Contact Price Adjustment na itinakda sa unang 2 buwan ng taon. Para sa ating ulat panahon, patuloy pa ring magdudulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Habang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng localized thunderstorms at amihan sa natitirang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility na kasalukuyang may mababang tsansa na mamuo bilang LPA. Susunod sa News Force. Anti-EPA law, nais pag-igtingin ang probisyon. Hindi hoax ang anti-political dynasty bill ayon kay Senior Deputy Speaker Hernandez.
International flight sa Bicol isinasaayos na upang tuluyang mailunsad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.